panibagong peg, ano. Ayun, makulimlim pero maliwanag. Kaya ano, kahapon kasi nagkataon, dalawang kaibigan, isang veteranong photographer, syempre female, si Miss Joan Bondok, at isang award-winning na photographer ng World Press Photo, si Michael Barcas. Nabisita ako. At meron kasi silang hinatid sa akin na isang lens, lumang lens pero napakaganda niya eh. Hindi ko pa ikinabit ko na sa aking film camera. Ito, medyo maayos pa siya eh. Paano ba ito? Yan. Leica siya. Black and white manual focus. Kaya napag-usapan namin kasi nung araw, di ba, nung tinitingnan nila sa salas namin sa living room, nagtimpla ako ng kape, tapos pinagtimpla ko sila, tapos napag-usapan na yung tungkol sa film. Sabi ko, mahal na ng film niya, 800 pesos na usually isang rolyo, parang ginto na siya eh. So yun, tinatanong nila paano nagde-develop ka ba rito. Sabi ko, oo, dati doon sa huli naming tiniran sa apartment eh. Nag-develop ako pero yung fixer kasi acid yun eh. So amoy na amoy siya, baka sabi ko, kulong yung bahay namin, yung unit. Baka mapagbintangan akong may laboratory na shabu kasi amoy acid yung paligid eh. So, tinigil ko na rin, tumigil lang. Sabi ko, next time na lang dito na lang sa bahay. Pag nagkaroon ako ng maliit na bahay. So, ito na nga. Pero hindi pa ako ang dami ko pa rin film na na-expose na pero hindi ko pa na-develop dahil gagawa pa ako ng isang mesa para ilagay mga reel, chemicals, thermometer, timer. Tapos yun na, makakapag-process ka na ng meron namang maliit na dark bag para siyang t-shirt pero naka-zipper, tsaka ipapasok mo yung kamay mo. Sa loob mo ginagalaw-galaw yung film, tatanggalin mo siya, no? So anyway, ganun yung proseso dati kasi. Sa isang rolyo ng film na ganito, limitado lang yung pwede mong i-shoot. Hindi pwede kagaya ngayon, kagaya nito. For example, ito. Pag pindot mo, di ba, ang dami pa. May kasi may relasyon dati sa isang rolyo ng film, 400 asa to eh. Ito yung equivalent ng ISO ngayon. So sa isang rolyo, usually, pag buo siya na binili mo, 36 shots. Sa news, dati, sabi namin na medyo na-miss namin, napag-usapan namin, dati dami nating film, di ba? Lalo na pag nagpunta ka sa wires, doon parang isang bloke ng film. 10 naka-plastic pa yun, ibibigay. Minsan binabato na lang sa'yo ng Kasi usually lahat ng mga freelance photographers, stringer din o correspondent ng wire agencies kagaya ng AP, Associated Press, di ba? Ako nakakapagtrabaho sa AFP, sa AP, hindi ko lang yata pagtrabaho pero nagbibigay ako sa Reuters. So anyway, ganun nga, pag-shoot kami ng film, syempre, lalo na action, di ba? Naka-motor drive ng mga camera din nun. Pero, hindi ka pwede mag-akse ng film kasi 36 shots lang. So, usually, 2 camera bodies namin na hawak, na nakasabit. Ako, ang style ko, syempre, pagka may action na mabilis, kukuha ka, talagang hinintay mo yung decisive moment. Pero kasi noon, yung film, kung pagpindot mo ng film, mga mechanical na film, pagpindot mo usually, wala na siyang delay o lag. Kung ano yung napindot mo, yun yung makukunan niya. Kaya nga minsan, pag sinilip mo yung camera, pag sumara yung shutter na ganun, para mabubulag ka sandali. So, pagka nag-shoot ka, nakita mo yung kinunan mo, ibig sabihin hindi mo nakunan yun. Kaya napaka-importante yung motor drive kasi in between kaya nag-shoot ka doon, isa-isa. Susundan mo yung kasi lalo na pag-action na, di ba? Kailangan makuha mo in between na decisive moments. So, pwede yun. Kaya lang, pagka ganun kagulong sitwasyon, ako, since maraming man akong baong film o kaya may isa pang body, dati kasi yung ibang camera may rewind button siya. So, nag-shoot ako ganun. Pero sa 36 shots, pagdating mga 18, medyo kinakabahan na ako dahil baka maubusan na. So
shoot na ako, habang pag nagkakagulo na, i-rewind ko na yung isang camera, dahan-dahan na ikot siya, pipindutin mo eh. Habang nagre-rewind yun, gagamitin mo na yung isa pang camera. So, pag natapos ka na doon sa pag-rewind nung pwede mo nang palitan. Siyempre, hindi naman laging may nangyayaring gulo, di ba? So, meron kang in-between na moments na pwede ka mag-reload ng camera mo. Pero, meron kang backup na bagong rollo ng film. So, ganun yun. Kaso, ngayon, digital na. Nung umpisang digital cameras, naalala ko, pinakamura, parang 400 din na Canon ang una ko nahawakan na camera kasi uso na nun sa mga wire agencies, mabibilis na camera nila, mga F4, basta ganun yung mga digital na. Ako, bago ko nakahawak ng digital lately na lang at saka yung pinakamura pa, kaya nung una, yun nga, nakwento ko, sa unang mga, siguro libo-libong shots ko, isang taon na naka-digital ako, nawalan ako ng kaluluwa sa pagkuha ko. Napansin ko parang mechanical yung mga kuha ko. Samantala nung film pa, parang sa tingin ko mas maganda mga kuha ko nun tsaka mga moment pinipili ko talaga. Pero ganun talaga nagbabagong buhay, nagbabago panahon, kailangan sumabay ka, di ba? Ngayon digital na. Siyempre pag nag-shoot ka, meron ka ng luxury ng storage. Either mabilis nung una, mga 20 megs hanggang 50 megs lang ang isang SD card. Wala pang SD card noon, yung kalimutan ko na CF card, mas malaki siya. So, bitin pa rin, pero mas marami na kaysa sa isang rollo ng film. Ngayon, mabilis na yung camera. Nung una kasi pag pindot mo, hindi pa rin ganun kabilis kagaya ng mechanical na camera. Yung mga unang camera, pag pindot mo may delay yon. So, kailangan talaga may kasunod kang kukunan. Kung hindi, mamimiss mo, di ba? Pero ngayon mabilis na yung So, pag nag-shoot ka sa kalye, yun nga, pag naglalakad kami, kagaya niyan, sa street photography, no? Lakad ka lang, hanap ka. Kung either kung hinto ka kasi, ang mga makukunan mo lang, hanap ka ng background. Maganda, tapos maghintay ka lang ng dumadaan, ganun. So, sa umpisa maganda yun. May mga shadow, may mga graphic, yung tower ng building na mataas, yung may mga gamit ka mga geometric lines and curves or something. Pero since mahilig ang style ko kasi naglalakad talaga ako, tingin ako ng tingin sa paligid. Tapos nakahanda lagi yung camera mo kung nasaan ka. Nakasetup siya sa kasi nga dahil mabagal pa yung camera, hindi siya makakapag-focus. Gagamitin mo yung tinatawag nilang depth of field, yung minsan nakakalimutan ko yung term. Pero anyway, gagamitin, malilitan mo yung aperture o yung opening ng lente mo. Pagka sinasara mo kasi lumilit yun, lumalalim ang depth of field. Tapos ginagawa ko, nagpo-focus ako sa isang point, kunyari mga 5 feet, no? Tapos naka-focus yun doon. So pag naglalakad ako at gamit ko ang isang paborito kong film, lens so kunyari 35. Pag lagi mo kasing ginagamit yung lens mo, nakabisado mo na kung gaano kakalayo sa subject na makukuha mo 3 o 4 na tao, kasya na yon sa isang frame, di ba? Pag sobra namang more than normal, kagaya nito ngayon, naka-normal lens ako. Kung film to, normal talaga siya, 50. Pero since APS-C camera, hindi full frame, mahal na full frame, tsaka mabigat na siya para sa akin. Nagiging 1 times 1.5, so probably mga 75 to. Pero kung naka 35mm ka, kunyari 23mm, no, yun yung magiging 35 na focal length talaga. So naglalakad ka, alam mo na, dahil lagi mo siyang ginagamit, kabisado mo na yung kung ilang tao magkakasya sa frame sa gaano kalayo. So ganun ginagawa ko. Kung ayaw ko gamitin yung autofocus, lalo na ito kasi ito manual focus to eh. May mga lens kasi na digital, yung may digital autofocus na siya, di ba? Ayun. So since medyo malabo na rin ang mata ko, lagi kong iba kasing dating ng yung kagaya nito, lumang lens siya, kita nyo may brushing na siya, nag-iba na kulay. Pero pag tamang focus, ang ganda ng ng rendering niya.
may pagka 3D, tapos may matalim talaga siya. So yung resolution niya maganda eh. So at the same time, nasasanay yung mata ko na hindi mabili yung, kung nyari kailangan mo mag-focus, nasasanay ako mag-focus. Pero since pag naglalakad ka sa street, hindi mo alam kung ano masasalubong mo na subject eh. Kaya usually, nakahanda ka, pati yung shutter mo tsaka opening, tama ang exposure. O kung shortcut, yung mga professional actually hindi na nagmamanual. Ako, lagi ako naka-aperture priority. So, ang pinipili ko na lang yung opening kasi may mga taste time, minsan gusto mo kunan yung tao, yung kagaya sa street pag naka-wide angle ka. Kailangan malalim yung mula rito hanggang doon sa dulo. Pag kinunan mo siya, makikita mo pag tiningnan mo na yung resulta, makikita mo kahit pinakamalayo, may mga detalye pa rin. Kasi maliit nga yung opening mo, tapos dun mas matalim ang usually ang mga lens kasi hindi naman pinakamaliit na opening ang matalim eh. Usually from kunyari 1.4, mga 2 stops nalilitan mo siya kunyari 1.4 to 2.8 hanggang 4, ano na yon, matalim na yun. Yun na yung pinaka-peak na niya. Usually, gano'n na. Yun ang sabi nila. Pero since gusto mo nga ng malalim na depth of field, nasa 8 ka, f8 or f11, para pag naglalakad ka, pag may nangyari sa harap mo, itututok mo na lang, nakaganon ka, hindi mo na kailangang i-focus. Tapos makakapag-compose ka na. So, yun ang importante kasi sa digital. Since siya, mabilis na ngayon at marami ka namang memory, di ba? Kailangan kukunan mo yung pinakagusto mong moment. Ang pinaka-importante kasi anticipation eh. Titingnan mo yung tao, di ba, na pag-usapan dati, pag observant ka, lagi mong nagpe-people watching ka. Medyo alam mo na kung anong kilos ng tao. Kung naglalakad siya, may nasalubong siya, may reaction yun, ganun. So, medyo na-anticipate mo na yung, kaya nga anticipation, be ready before the moment. Yun ang sinusundan ko. Yung iba, ewan ko. Pero, kasama na ang luck doon, yung chamba. Yung minsan tawag nila serendipity, di ba? So, yun. Habang nag-shoot ka, di ganun. Naiikutan mo yung kung mabilis-bilis yung camera mo, huwag kang magtipid kasi hindi na mauulit minsan yung mga moment eh. Yung hindi kagaya ng araw, kunyari ang feeling mo, sharpshooter ka, one click, tama na. Pero yung mga ibang photographer, lalo na yung mga magagaling, ang kaganda ng, kumukuha sila ng marami. Hindi naman kailangan, tug. Yung, dati may nakasabay ako sa coverage nung photojournalist pa ako eh. Hindi masyadong kumikilos yung tao. Ano to? Press conference. Tuwing gagalaw, konting galaw ng tao, tug. Tagal, siguro mga 8 shots, 8 exposures. Sabi ko, sobra naman yata yun para maubusan ng baterya na siya. So, kahit na mabilis yung camera mo, syempre tsitsempohan mo pa rin dahil pagdating mo sa bahay, ang pinakamahirap na proseso rin, naka isang araw, 3,000 ako mag-shoot. Usually, ilan ba? Mga 100 or pag madaming gumagalaw at interesting yung mga araw na parang lahat ng tao may kanya-kanyang gawain ba? So, doon marami. Pagdating mo sa bahay, yung pag-e-edit, isang importante na yung pag nag-shoot ka, syempre ako sa Lightroom ko ina-upload lahat yan. I-edit out mo yung, so ini-scan mo yung mga litrato mo sa computer, di ba? Pag may nakita ka yung first pass, may nakikita ka, pinipindot mo na yung number 1 para yun, ibig sabihin isa lang star niya. Tapos hanggang matapos lahat yun. Sa susunod na mo, medyo refined na ng konti, second pass, tinitingnan mo na yung kulay, yung expression, yung at iba pa. Yun yung pinakamadugo, yung pagsisilip. Pero kasi ganito yon. Yung mga editor, napansin ko, yung mga kunyari agency, pag isang katutak na photographer sa buong mundo, magpapadala yan ng litrato nila sabay-sabay sa photo editor, yung may photo desk kasi pag international eh. So, pag tumitingin sila kahit malaki screen, mga thumbnail lang nun. Sa thumbnail, pag maganda yung litrato, makikita mo agad yung ang bilis habang tinitingin, interesting yung medyo graphic yung
forma ng litrato o kaya merong close-up na maganda o kaya kulay. Kaya maganda tingin, mabilisan pag nag-edit sila. Tsak. Kina-cancel out agad nila yung sa umpisa, unang pass, lahat ng gusto mo na interesting say pindot, number one. Ako, sa second pass, inuunti, so medyo titingnan mo, ito maganda to. Pero parang hindi ako masaya rito. So, gagawin mo, number one pa rin siya. Mag-stay siya as number one. Parang sa first pass, lalagyan mo ngayon ng 2 yung susunod. Tas, and so on. Yung mga paborito, nagiging 2 na. So, di okay na. Mamaya, yung third pass, pipilian mo na ng konti tapos titingnan mo paano mo siya mapapaganda pa. Tama ba exposure? Tama ba yung composition? Diyan ka na mag-umpisa mag-edit. Hindi lang edit, post-processing na yon. Yung lilitan mo na, kakrap mo na, tapos kung na-overexpose ka, bababaan mo ng konti brightness, contrast. Ganun lang naman, global pa lang. So, yung sa lumang paraan, yung mga film pa, sa darkroom kasi, kung anong ginagawa sa darkroom, medyo legal pa yon. Kung yan, pwede ka mag-burn in habang nagpiprint ka, o kaya pwede ka tatakpan mo yung mga importanteng lugar para hindi siya masunog. Yun ang nakakatagal, nawawala sa isip ko. May babalik yun, pero wala na sa recording yun. So, siguro pag kita tayo ma-explain ko na yun. So, ganon. Yung curating ang pinakamahirap eh. Kung nga rin, madami ka na shoot. May mga urban landscape, street portraits, tapos may mga nakunan kang kakaibang unique na mga galaw ng tao, di ba? Interaction. Yun yung umpisa mong Kaya nga, hindi ka naman lumalabas ng kali na meron ka ng subject na gusto mong kunan eh. Kasi street to eh. Pwera lang kung on assignment ka at meron kayong, kunyari, as a photojournalist, kunyari ngayon, kunyari, financial, issue ngayon, di ba? So, hahanap ka ng related dun sa finance, kung pagtaas o pagbaba ng foreign exchange, o kaya anong resulta nun pag naghihirap ba yung mga tao, o madami ba silang pera na bibili, gano'n. So, yun yung mga kinukunan. Pero pagka street photography kasi, at random lang, ako gano'n Kasi mahilig talaga ako sa street. Kasi medyo introvert ako sa personal talaga eh. Kaya lang naging kaibigan ko lang pag komportable na akong kausap, tapos nakikipag-interact ka na sa tao, masaya ka na, di ba? Kaya nga masarap mag-shoot sa kali kasi dami mo nakikilala. At saka, kung may problema ka, may pinagdadaan, medyo nawawala yun kasi na-express mo yung sarili mo, yung parang pagpindot mo, yung nakikita mo, tsaka parang nararamdaman ng likod na, yung tinatawag nating mind's eye, magta-travel yung papunta sa braso mo, di ba? Hanggang dumating sa dulo ng daliri. Tas pag merong magandang parang ganun eh, hindi ba? Mapapaano ka, hindi pindot eh, parang squeeze lang eh, ganun. So, yun nga ang kwento. Kaya, gustong-gusto ko rin mag-workshop kasi nakikita ko yung style ng ibang paano sila mag-approach. Tapos, at the same time, pareho kayo nagsishare ng mga experiences at saka style. So, hindi lang siya one way. Hindi porket ikaw yung facilitator eh. Ikaw lang ang ituturo mo, tama na, di ba? So, yung sa'yo, yun lang true experiential. Tama ba yung experiential yung style mo? Pero, straightforward siya. Tapos, ina-explain mo sa kanila, bakit mo napili yun? At saka paano, bakit ganun ang kasi minsan pag nakita mong ganda ng litrato, pero pag mali ang nagamit mong lens, yung focal length, hindi siya effective. Kaya nga, ang usually ginagamit ng pinakamalapit sa normal na view natin, di ba? So, yung 35, 50, pwede yun. Yun yung ginagamit natin. Para pag lumabas yung litrato, parang ka na rin kung ano yung nangyari at kung anong style ng pagkuha mo, pagtingin mo, halos ganun realidad yung makukunan mo. Para ka nandun. Pero pwede ka rin, mag-iba ka rin ng angle, mag-iba ka ng focal length, medyo widean mo. Kasi habang lumalawak yung visual field mo, yung perspective nagiging grabe, nagiging drastic ang pagbago ng perspective. So, ibig sabihin, yung pinakamalapit, kunya malapit sa camera, yan, malaki yan.
Kaya yung mukha mo minsan, di ba, pagka gumamit ka ng cellphone, pag nilagay mo sa 0.5, yung wide sobra siya, ang bilis magbago. Yung malapit na tao, malaki. Konting layo lang niya, lumilit na yung tao. Yun yung mga effect nung ano. Pero, tsaka na natin pag-usapan. Ang importante kasi yun nga, pag nag-shoot ka, ano yung nararamdaman mo, tsaka ano yung buhay ng tao. Minsan nakikita mo. Kaya nga, magandang wide lang na medyo malapit sa normal. Kasi medium shot lang kuha mo. Alam mo kung ano nangyayari sa kinukunan mo sa eksena. Pag wide shot kasi parang in general, pati sense of place, makukuha mo yung sense of place. Ibig sabihin, kinunan mo yung tao pero nakikita kung saan lugar. Yung medyo normal, hanggang 785, medyo semi-close-up na siya. So, kita mo na yung butas, yung expression ng bibig, yung mata kung saan nakatingin, yung mga tilansik ng mga kamay. Yun yung mga hinahanap natin na subtle na na pandagdag ng meaning o ganda ng litrato. Kasi nga, pagka basta-basta, yung iba, tawag nila snapshot lang, yung hindi na nag-isip, tsaka kuha lang. Pero pwede mo rin gawin yun, yung below, ano yun, off the hip o parang ganun style. Basta tinuturo mo lang, kabisado mo na kung saan kinukunan ng lente mo. Para minsan, kailangan kasi hindi ka nakikita ng tao. So, para hindi obvious na nandun ka, parang invisible. Yun yung ginagawa ng iba. Pero mas maganda syempre, nakasilip ka. Kasi, bawat kanto nung frame, pinupuno mo yun eh. Para ka nag-umpisa sa blankong canvas, tapos unti-unti mong tinatawag ko nga feel the frame. Pupunuin mo siya ng mga elemento na minsan, straightforward lang, pero kung ang style mo malalim yung depth of field, minsan makakatsamba ka, may makukunan ka pa na hindi mo sinasadya or nakita ng isip mo, pero since naka-focus yung isipan mo at saka mata mo doon sa nangyayari, nasa peripheral vision mo lang yun. So, pagdating mo sa bahay, pag nag-edit ka na, magugulat ka, wow, nakatsamba ako, tas may dagdag pa, may bonus pa. Yun ang maganda. Kagaya nung may isa akong nakunan lately kasi, yun nga, umaga yun, mas matirik, maganda yung araw, pag umaga, mahahaba yung anino, di ba? Tapos, alam ko, may nakita ko, naglakad yung may una akong ganun eh. Lalaki bumababa sa hagdanan. Ba, nakita ko nauna yung anino niya. So, sabi ko, okay na. So, yung sumunod na taong dumaan, pababa pa lang siya, hindi pa siya nakikita yung tao, yung anino niya nandun na. So, maganda yan, nakunan ko. Tapos, meron naman ako lately nakuha. Yung babae, nakita ko pa to. Sabi ko, maganda to. Kasing ganda nung araw, pag ganun eh. So, pababa siya ng hagdanan, nauna ng konti yung anino niya. Tapos kasunod siya, isang step lang pagitan nila. So, kasama pa rin siya, parang kambal sila, yung anino niya tsaka siya. Di kinunan ko, maganda kulay na suot, pula. Tapos madilaw yung, kasi sa araw pag ang ginagamit ko, pag naka white balance ka na, 5600 Kelvin. Kung ano yung araw, yung white balance yun color balance, i-explain ko sa ibang araw yan. Pero sa ngayon, yun nga, pag umaga, di ba, madilaw pa. Tapos, bumababa siya, tirik ng araw, ganda ng mga anino. Di kinunan ko. Pagsilip kong gano'n, nung nagpahinga na kami, nakita ba, meron pa palang bata. Hindi ko napansin yung may bata pala nakaupo doon sa may baba. So, nadagdag siya sa composition ng lahat. Nandun yung pasok ng liwanag, yung anino, yung texture ng building. Tapos yung expression ng bata, nakatingin pala sa akin habang kinukunan ko. So, yun yung dinasabi ko. Kailangan lakad ka ng lakad. Minsan may mga bagay na kinunan mo dahil gusto mo, pero mamaya pag nag-edit ka at nag-curate ka na dahil pinipilian mo na kung paano pagsamasamahin yung istorya, di ba? Kasi yung ibang tao, mahilig sila mag-post sa internet o sa social media, isang set. Minsan na pagsasama-sama mo sa isang araw, bagay to dito, bagay.
So yun yung curating na doon na papasok yung mga decision na gano'n. Pero medyo malalim yung mahabang usapan yun. Kaya kailangan magkakaharap kayo over cup of coffee. Ganon. So, yun lang. Pinapawisan ako din. Wala electric pa. Kasi maingay yung yung tunog ng mic pagka nakasinding electric pan. So, thank you. Ganun lang. Daldalan blues.